Merong isang bagong batas na ang layunin, baguhin ang buhay ng napakaraming magsasaka sa Pilipinas. Ang pangako nito, burahin ang mga utang na matagal na nilang pasaan-pasan. So dito sa ating paghimay, titignan natin kung paano nga ba ito gagawin ng gobyerno at kung ano ba talagang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng agrikultura natin. Pakinggan nyo to, palayain mula sa pagkakagapos sa utang. Napakabigat ng mga salitang yan, di ba? Kasi yun mismo ang puso ng batas na to. Hindi lang to tungkol sa pera o mga numero sa papel. Ang pinag-uusapan natin dito ay pagbibigay ng tunay na kalayaan at panibagong simula para sa mga taong nagpapakain sa ating lahat. Okay, so para maintindihan natin yung solusyon, kailangan muna nating balikan yung problema. Kasi hindi ito tungkol sa mga utang na kinuha lang kahapon o noong isang taon. Ang problema natin dito ay isang dambuhalang bundok na mga lumang-lumang utang mula sa mga programang matagal nang wala pero yung iniwan nilang sakit ng ulo, andyan pa rin. Kasi dati, ganito yan. Maraming ahensya ng gobyerno ang kanya-kanyang nagpapautang sa mga magsasaka. May programa rito, may programa roon. Marami sa mga programang yan, natapos na, na-terminate na. Pero yung mga utang na naiwan, ayun, naging isang malaking minanang problema. Alam nyo, isipin nyo na lang na yung mga utang na to para silang multo sa mga libro ng gobyerno. Hindi na talaga makolekta, pero dahil nakasulat pa rin, ang epekto, para kang may bad record. At dahil dyan, yung mga magsasaka, hindi sila makakuha ng bagong pautang para mapalago yung sakahan nila. Ang gulo, di ba? So kailangan na talagang linisin. Ngayon, pag-usapan natin yung actual na halaga. Gaano ba talaga kalaki itong bundok ng utang na to? Well, humanda kayo. Kasi hindi lang milyon ang pinag-uusapan natin dito, bilyon-bilyon to. Unahin na natin yung pinakamalaki, isang nakakalulunghak 5.5 bilyong piso. Galing to sa mga utang sa ilalim ng Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council o DAACPC at yung Quedangcor. At take note yung iba rito mga programa pa mula noong 1970s, ganun nakatagal. Sunod, meron pang halos kalahating bilyong pesos o 487 million pesos para maging eksakto. Mula naman yan sa mga dati at itinigil ng programa ng Department of Agrarian Reform or DAR. At hindi pa dyan natatapos. Meron ding 367 million pesos mula naman sa loan fund ng Cooperative Development Authority o CDA. Yung iba rito nagsimula pa noong 1973. Ito naman yung mga utang ng mga kooperatiba. At panghuli, para makumpleto yung listahan, meron pang 78 million pesos na natitirang balanse mula sa isang programa ng National Food Authority or NFA. So, pag tiningnan natin yung kabuuan, dito talaga natin makikita kung gaano kalaki yung problema. Grabe yung laki nung sa DAACPC kumpara sa iba, no? Talagang dwarf na dwarf yung iba. At ipinapakita nito kung gaano kabigat na pasanin yung sinusubukang tanggalin ng batas na to. So dahil sa ganito kalaking problema, kailangan ng isang malaking solusyon. At yun na nga, ipinasa ang isang batas para tuldukan na tong mga bilyong-bilyong pasani na to. Ang goal ng batas na to, bigyan ng financial reset ang ating mga magsasaka at yung mga kooperatiba nila. Parang pinipindot yung reset button para bigyan sila ng isang malinis na simula, a clean slate para makabangon at maging produktibo ulit. Okay, so paano nga ba eksakto gagawin yung pagbura ng utang? May dalawang pangunahing paraan dito sa ilalim ng batas, yung tinatawag na write-off at yung condonation. Ayan, alamin natin kung anong pinagkakaiba nilang dalawa. Unahin natin yung write-off. Simple lang to, para to sa mga pinakaluma at hindi na talaga makukolekta ang utang. Kung yung principal loan mo, yun yung orihinal na halaga na hiniram mo, ay 10 taon na o mas matagal pa, tuluyan na yang buburahin. As in, tanggal na sa record. Wala na. Yung condonation naman, iba to. Ito ay pagpapatawad sa mga naipong dagdag bayarin. So lahat ng interest, lahat ng multa, yung mga surcharges na pumatong sa orihinal na utang, yun yung kinukondon, yun yung pinapatawad. So para mas simple, ganito yan. Kung ang utang mo ay galing sa isang programang wala na at mahigit 10 taon na, good news, buong utang mo buburahin na. Write-off yan. Pero kung yung utang mo ay mas bago, ang mangyayari, yung mga interes at multa lang ang papatawarin. Yung orihinal na utang mo, kailangan pa ring bayaran pero bibigyan ka ng bago at mas magaan na payment plan. At para mas malinaw pa,
Ito yung ilang specific examples ng mga utang na diretsong mawa-write off. Kasama dyan yung 140 million pesos mula sa isang programa ng DAR at yung 367 million pesos mula sa CDA. Dahil super luma na ng mga programang to, pasok na pasok sila para tuluyang burahin. Okay, so malinaw na yung pagbura ng lumang utang. Pero tapos na ba doon? Actually, hindi. Kasi ang batas na to, hindi lang siya tungkol sa nakaraan. Tungkol din to sa pag-aayos ng sistema para hindi na maulit yung problema sa hinaharap. Gets? Hindi lang to basta paglilinis. Isa talaga tong structural reform. Ang goal, mula sa isang magulo at watak-watak na sistema, bubuo tayo ng isang mas maayos at mas epektibong paraan ng pagtulong sa ating sektor na agrikultura. At simple lang yung plano, 3 hakbang. Step 1, transfer. Lahat ng mga loan accounts mula sa DAR, NFA at CDA ililipat lahat sa iisang ahansya, ang ACPC. Step 2, centralize. Ang ACPC na lang ang magiging sentro ng lahat, pamamahala, koleksyon, lahat na. At step 3, prohibit. Bawal na sa mga ahensyang yon na magpautang ng direkta. So yan yung malaking pagbabago. Wala ng kanya-kanyang pautang ang iba't ibang ahensya. Lahat dadaan na sa isang sentralisadong katawan, ang ACPC. Ang layunin? Isang sistema na mas organisado, mas transparent at hopefully mas madaling pamahalaan para sa lahat. So ngayon, malinis na ang slate at inaayos na ang sistema, may isang malaking tanong na naiiwan. Anong bagong kabanata na nga ba ang magsisimula para sa agrikultura sa Pilipinas? At paano natin masisiguro na itong bagong simula na to ay magiging tunay na matagumpay para sa ating mga magsasaka? Yan ang tanong na iiwan natin sa inyo para pag-isipan.